So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, meron po tayong update dito sa nangyari pong shootout dyan po sa Tacloban. No, alam naman po natin no, na ang sinisisi nga po ni Sara Duterte, gobyerno. Pero actually, dito talaga natin makikita no, yung husay ni Yusek Claire. Minsan nga po sa sobrang husay ni Yusek Claire, nakakapagselos na eh. Natotoo lang eh. Okay. So tingnan nyo to ha. Ito yung ito yung sinabi natin dito no. Sa GMA News. Malacanang to Sara Duterte. Students are not terrorists. Okay. So parehas kami na sinabi ha. Kanina na-content ko to kanina. 'Di ba? Ay hindi kung ano sinabi ko kanina na paano mo iimbestigahan yung mga estudyante. Diba kasi sabi ni Sara, kailangan daw magkaroon ng intelligence sa mga estudyante. So, paano magagawin yun? Diba? So, tama nga sinabi ni Yusek Claire. Hindi naman terrorista yan para i-interrogate mo eh. Oh. So, sabi dito, no? Okay, mayroon ano yan eh. Ito. Ito yung statement ni Sara na katangahan eh. Ito yung binabanggit ko dito. Diba? This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed. Di ba? Yung mga dinas, mga kababayan, ang galing, putang na, ang galing. Ang galing ni Sara. Pero hindi man lang nila naisip. Wala man lang nakapag-isip sa kanila na ang gusto ni Sara, kailangan magkaroon ng intelligence gathering sa mga estudyante para hindi na po maulit ang shootout. Ang tanong nga natin dito, paano nyo gagawin yun? Paano nyo intelligence yung mga estudyante? Ano isa-isahin ninyo? O ikaw ba, nanonood ka ba ng mga barilan? Mahilig ka ba sa mga games na barilan? Yung tita mo ba may barel? Yung tatay mo ba may barel? Yung tatay mo, saan nyo tinatago? Ganon ba? Ganon ba, Sara? Kasi ako, bobo talaga eh, no? Diyan ako nainis talaga kay Sara, sobrang bobo eh. Paano nga natin gagawin yon? Hindi pwede na magsasalita ka lang na kailangan ng intelligence gathering na hindi mo naman sinasabi kung paano gagawin. Ang bobo! Ang bobo-bobo! Puta, proud pa siya niyan. Di ba? Intelligence gathering and identifying threats before lives. So, paano mo i-identify? Sige nga. Paano mo i-identify yung threats? Puta, yung magulang nga, hindi nga nila alam na gagawin ng mga anak nila yan eh. Ikaw pa, Sara? Visit ng tanga, men, tanga. So, ngayon, by the way, mga kababayan, bago ako mabisit, kasi, alam nyo, nainis lang talaga ako eh. Yung mga ganyang klase yung mga komento ni Sara na parang hindi pinag-isipan, gustong-gusto ng mga DDS yan. Bobo eh. O, di ba? So, by the way, mga kababayan, ito po yung sagot ni Yusek Claire. Oo. Na crush ni Chris Ulo. Sige. Estudyante? Wait. Yan. Sige. Yan tayo. Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor para sa Diba? intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na ang nagsagawa, September 2016, Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Kompleto sa no? Sa visual aid si Madam Yusek Claire. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisolba or ma-counter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna
pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po, 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Oh, di ba? Pero mga kababayan, kung DDS po nito, yung nakapanood ng video na yan, wala silang ibang sasabihin dyan kundi anti-clear. Anti-clear, tanga ka, ang pangit mo. Anti-clear, fake news ka. Putang fake news. Alam niyo, dyan ako natatawa sa mga DDS, no? Ang tawag nila kay Yusek Claire, anti-Claire. Tapos fake news daw si Yusek Claire. Samantalang si Yusek Claire nagsasalita yan, palaging may ano yan, may visual aid yan. Dapat ang ginagawa ninyo, yung dinidebunk ninyo, yung visual aid ni Yusek Claire. Pero yung sabihin, ay peke yung ano na yan, di totoo yan. Dapat ganon. Hindi nalaitin ninyo. Alam niyo, ganyan talaga yung mga DDS mga kababayan eh. Kapag hindi sila nakakasagot sa mga argumento, manlalait na lang po ng personal. Di ba? Oh, ayan ang ano na. And actually, mga kababayan, dyan ako natatawa. Nung sinabi nga po ni Sarah na kailangan daw ng intelligence gathering, hindi ko talaga. Obvious na po pero siya intelligence funds, hindi niya alam kung paano gamitin. Doon pa lang malalaman na natin na itong intelligence funds si Sarah, hindi niya alam kung paano gamitin. Puta, paano mangyayari yun? Intelligence gathering sa mga estudyante? Puta, pag ginawa mo yun, baka natakot lang yung mga estudyante, hindi na pumasok. And by the way, mga kababayan, ito malupit. Kumakalat ngayon yung bali-balita na itong tita ng isang minor de edad, DDS daw. Sabi lang naman ha. Pero di natin sure. Pero DDS daw sabi. Oh, ito yun, di ba? Ito yung ano eh. Ito yung isang bata, di ba? Kasama yung tita niya. Oo. Yung tita niya pala beauty queen ng mga polis. Ito. Kasama niya si Bato. Yan, oh. Ito yung tita niya. Anong pangalan nito? Alimutan ko na yung pangalan nito. Kaka-research ko lang kanina. O yan, basta yan. No? Yan yung tita niya. Oo. So, beauty queen ng mga polis. Oh. So yan, 'di ba? Sabi nila DDS daw because of this picture no kasama si Bato. Sabi lang nila 'yun. Ano bang pangalan nito? Arla ba? Ano ba? Angelina Joke. Medyo balikulan yung ngiti yun, no? Pero anong pangalan? Kalimutan ko, lalapin ko yung pangalan nito para ma-research nyo rin, no? Anong pangalan ng hype yan? Ay, hindi ko na, wala na, natabunan. Arla Ray Pasensya. Yun pala pangalan nito. Oo. Arla Ray Pasensya. Ang bali-balita nga, wala na raw po to, tinanggal na raw po sa pagkapulis. Bali-balita lang naman, pero confirm natin yan. So yan ba yung policewoman? Ito yan, yung babae na yan. Yung babae na yan, mga kababayan, ayan po yung tiyahin nung isang namarel. Siya po yung nakuwanan ng barel. So syempre, ni-research po ng marami, ni-research ko rin kanina. So beauty queen pala siya ng mga police. So nung panahon pala ni Bato, nagkaroon pala ng beauty queen, beauty pageant ang PNP. At siya po yung nanalo. Marami siyang interview sa mga podcast tsaka sa TV stations. Meron siyang ganyan. Makakasama ba ni Jinggoy yan kapag nakulong? Sana nga makasama ni Jinggoy ito pag nakulong para make-upan niya, no? Ay, ang ganda. Ay, bet ko yung pakagawa sa'yo, besh. Pagkasama ni Jinggoy ito, walang yan. Ay,
Oy, Jinggoy, may kasama ka sa selda mo, babae. Ay, Diyos ko. Ang ganda ng pagkakagawa sa'yo, besh! Parang totoo. Gago, totoo to. Yeah. So yun mga kababayan. So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa sagot nga po ni Yusek Claire dito nga po sa patutsada ni Sarah. Alam niyo ang problema kay Sarah, no? Salita ng salita na parang hindi niya nakikita yung ginawa ng tatay niya. Diyan ako sobrang naiinis eh. No? Yung salita ng salita si Sarah, pero yung ginawa ng tatay niya, parang wala lang, hindi ko nakita yan, hindi nangyari yan. Oh. Di ba? Kung magsalita siya kasi kala mo, walang ganyan nangyari nung paano ng tatay niya. Bubo nga kasi! Bobo nga! Okay, so yan. So next topic tayo. Hello po no kay Ma'am Jocelyn Ayoma, kay Chon Tahong. Hello po. Okay. Si Takumi, si Tato. Hello po. Yan. Okay, si pa ba nandyan? Okay. Si Arlene Torres. Si Soltiu. Hello po, no. Yan. Maraming salamat, no. Okay, next topic tayo. Ito yung pinaka-main topic natin. Dapat topic ko to kanina eh. Okay, game. Oy, Semfer! O nga pala. O, shoutout kay Semfer, ha.